Nagsisimula ang pelikula sa isang pangkat ng mga sundalo ng PLA Special Operation na nagsasagawa ng lihim na misyon sa kahabaan ng southern border ng China. Tina-target ng operasyon ang pagpupuslit ng droga sa isang lumang pasilidad ng kemikal. Si Sergeant Leng Fang, isang napakahusay na sniper, ay naghihintay sa itaas para umatake. Sa pagsisimula ng pagsalakay, tahimik na pinatay ng mga puwersa ng PLA ang mga smuggler na nagbabantay upang maiwasang maalerto ang mga nasa loob. Pagkatapos ay ginugulat nila ang mga smuggler na pinamumunuan ng kanilang boss na si Wu Ji. Sa kaguluhan, sinubukan ng mga smuggler na makatakas, at nagpasabog si Wu Ji ng mga bomba para labanan ang puwersa ng PLA. Hinawakan din niya ang isa sa kanyang mga tauhan, humihingi ng kotse mula sa PLA kapalit ng buhay ng bihag. Sa kabila ng utos ni Commander Shi na huminto, hindi sinunod ni Leng Fang ang utos na nakatuon lamang kay Wu Ji na nagtatago sa likod ng matibay na semento. Hindi pinapansin ng mga utos, itinutok ni Leng Fang ang kanyang sniper rifle at nagpaputok ng 3 tumpak na putok na tumagos sa semento at pumatay kay Wu Ji. Ang kanyang mga aksyon ay nagligtas sa bihag at nagtagumpay ang kanilang operasyon, ngunit siya ay nasa malubhang problema. Nahaharap si Leng Fang sa paghatol mula sa mga matataas na opisyal na nagalit sa kanyang mabilis na pagkilos. Sa panahon ng pagtatanong, si Leng Fang ay nananatiling walang kapatawaran, na nagsasabing gagawa siya muli ng parehong pagpipilian. Si Long Xiaoyun, ang commander ng mga puwersa ng Wolf Warriors, ay humanga sa kanyang determinasyon. Sa kabila ng kanyang paghanga, si Leng Fang ay inilagay sa solitary confinement dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Samantala, sa Pilipinas, si Mindeng, kapatid ni Wu Ji, ay hinuli ng pulisya dahil sa ilegal nitong gawain. Nakipagtulungan si Mindeng at sumama sa pulisya, ngunit bago niya ito gawin, huminto muna siya sa labas ng kanyang bahay para magsindi ng sigarilyo. Sinubukan ng isang opisyal na kunin ang sigarilyo mula sa kanya, ngunit biglang binaril ang opisyal ng isang mersenaryong Amerikano na biglang dumating. Sinubukan ng mga pulis na bumaril pabalik sa mersenaryo, ngunit ang kanilang posisyon ay tinamaan ng bomba mula sa elite forces ng mga mersenaryo. Napatay ang lahat ng pulis sa lugar, at ipinagdiriwang ng mga mersenaryo ang kanilang tagumpay. Nakaligtas si Mindeng sa pag-atake ng hindi nasaktan. Maya-maya, pinarangalan ni Mindeng ang kanyang namatay na kapatid na si Wu Ji sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng seremonya ng libing para sa kanya. Pagkatapos, binuksan ni Mindeng ang 4 na briefcase na puno ng pera at nakita ang isang larawan ni Leng Fang. Determinado na ipaghiganti ang kanyang namatay na kapatid, inutusan niya ang mga mersenaryo na patayin si Leng Fang kapalit ng pera. Sumang-ayon ang mga mersenaryo at mabilis na umalis para isagawa ang misyon sa China. Matapos gumugol ng ilang oras sa solitary confinement, binisita ni Long Xiaoyun si Leng Fang sa kanyang selda. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang commander ng Wolf Warrior Company, isang pangkat ng mga napakahusay na sundalo. Nagulat si Long Xiaoyun nang malaman na kakaunti lang ang alam ni Leng Fang tungkol sa Wolf Warriors, ngunit nagpahayag siya ng matinding interes na sumali sa kanila. Humanga sa kanyang determinasyon, inanyayahan siya ni Xiaoyun na sumali sa puwersa, at buong tapang itong tinanggap ni Leng Fang. Kinabukasan, excited na umalis si Leng Fang patungo sa base ng Wolf Warrior Company sakay ng isang military aircraft. Sa kanyang pagdating, mainit siyang tinanggap ng Wolf Warriors, na nagtipon ng maraming tangke ng militar at lahat ng kanilang mga miyembro para sa okasyon. Si Xiao Bing, ang deputy commander, ay nagtalaga kay Leng Fang na harapin ang squad UFE at magiliw siyang tinanggap sa kanilang koponan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay ang Wolf Warrior sa isang sasakyang panghimpapawid ng militar patungo sa isang liblib na lugar sa katimugang hangganan ng China upang magsanay laban sa Red Forces. Sa panahon ng paglipad, ang isa sa mga Wolf Warriors ay mausisa na nagtanong kay Leng Fang tungkol sa kanyang mga aksyon sa inabando ng pasilidad ng kemikal. Tahimik na ngumiti si Leng Feng habang nalaman niyang kumalat na sa lahat ng puwersa ang mga tsismis tungkol sa kanyang mga aksyon. Ang kanilang pagsasanay ay nagsisimula ng hindi inaasahan bago pa man lumapag ang kanilang sasakyang panghimpapawid. Sabik silang pumili sa exit door ng eroplano at sunod-sunod na tumalon gamit ang mga parachute. Dumating ang Wolf Warrior sa isang liblib na kagubatan, na kumakalat upang tambangan ang Red Forces. Nag-utos si Xiaoyun na salakayin ang base ng kaaway, ngunit nagdududa si Leng Fang sa kanilang kakayahan. Si Xiao Bing, gayunpaman, ay may kumpiyansa na tiniyak sa kanya na hindi sila mabibigo.
Nagpa siya ang squad ni Leng Fang na magsagawa ng ibang plano ng hiwalay sa iba pang Wolf Warriors. Tulad ng inaasahan, nabigo ang iba pang mga koponan, ngunit ang pangkat ni Leng Fang ay namamahala upang mabuhay. Gumawa sila ng plano para matagumpay na salakayin ang base ng Red Force na nagdulot ng kaguluhan sa nakatanim na peking bomba. Mabilis na ikinalat ng Red Forces ang kanilang depensa, at ang kanilang komandante ay nagtangkang tumakas. Nagawa ni Leng Fang na barilin ang commander ng mga hindi nakamamatay na bala at nanalo sa round na iyon. Kalaunan ng gabing iyon, nagpapahinga ang squad ni Leng Fang habang nagbabantay sa paligid ng kagubatan. Biglang sumugod sa kanila si Xiao Bing at ang isa pang kasamahan, nagbabala sa papalapit na mga lobo. Nagpaputok sila at gumagamit ng mga bayonet sa kanilang mga rifle upang labanan ang mga lobo, na namamahala upang takutin sila at makaligtas sa pag-atake. Samantala, nakarating na ang mga mersenaryo sa southern border ng China at nagpaplanong tambangan at puntiryahin si Leng Fang at ang iba pang Wolf Warriors kinaumagahan. Sa umaga, ang squad ni Leng Fang ay tumungo sa kanilang training ground, walang kamalay-malay at hindi handa. Bigla silang tinambangan ng mga granada, at 3 miyembro ng squad ni Leng Feng ang natamaan sa pag-atake. Habang si Leng Fang mismo ay sumusubok na hanapin ang kalaban mula sa malayo, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga umaatake ay hindi mga Red Forces kundi mga mersenaryo, at hindi ito pagsasanay, ito ay isang tunay na pananambang. Sinubukan ni Leng Fang na gumanti sa mga mersenaryo ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim ng tuloy-tuloy na sniper fire. Samantala, sinubukan ng isang sundalo na labanan si Tomcat, ang pinuno ng mga mersenaryo, ngunit siya ay nalulula at binaril sa likod, na bumagsak na patay. Inatake ni Leng Fang si Tomcat at nagawang pabagsakin siya, na pinilit na umatras si Tomcat. Si Leng Fang, na walang armas, ay tumakas mula sa walang humpay na pagtugis ni Tomcat nang dumating ang mga reinforcement ng PLA. Ang mga mersenaryo ay umatras sa kagubatan. Sinuri nila ang mga walang malay na sundalo at natuklasan nila na patay na ang isa sa kanila. Samantala, habang papaalis ang mga mersenaryo mula sa kagubatan, nakita nila ang isang sasakyang panghimpapawid ng militar na nag-uutos sa kanila na huminto. Isang habulan ang naganap habang ang mga mersenaryo ay desperado na nagtangkang tumakas. Ang sasakyang panghimpapawid ng militar ay nalampasan ang mga mersenaryo at naglulunsad ng isang bomba, na sinisira ang kanilang mga sasakyan. Himala, ang mga mersenaryo ay nakaligtas sa pamamagitan ng paglabas sa kanilang sasakyan sa tamang oras. Samantala, sa pasilidad ni Xin, natuklasan ni Xiao Yun na kaharap nila si Ming Deng. Nakita rin nila mula sa kanilang satellite na si Ming Deng ay pumasok sa southern border ng China, kung saan doon nakaistasyon ang mga Wolf Warriors. Kasabay nito, sa kagubatan, dinala ni Leng Fang ang katawan ng kanyang kasamahan habang ang mga Wolf Warriors ay nagdadalamati sa kanyang pagkamatay. Di nagtagal, isang sasakyang panghimpapawid ng militar ang nagdadala ng mga supply para sa Wolf Warriors. Nag-iipon sila ng mga sandata at gamit para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang kasamahan sa kamay ng mga mersenaryo. Pagkatapos ay kinuha ng sasakyang panghimpapawid ang bangkay ng sundalo habang ang Wolf Warriors ay sumasaludo sa kanya bilang pagpupugay. Pagkatapos, ang Wolf Warriors ay bumalik sa kagubatan upang hulihin ang mga mersenaryo. Kumalat sila upang masakop ang lugar ng mahusay, ngunit sa kasamaang palad, ang ilan ay nahulog sa mga bitag na landmine na itinakda ng mga mersenaryo. Sa unahan, ang mga mersenaryo ay nag-set up ng maraming bitag upang subukang mabilis na malampasan ang bilang ng Wolf Warriors. Samantala, si Leng Fang at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa kabilang panig ng kagubatan ngunit natitisid sila sa mga bitag na landmine. Nag-iba sila ng direksyon para iwasan sila ngunit si Tomcat ay naglagay ng bomba malapit sa kanila na nagdulot ng pagsabog. Habang sila ay nakabawi, binaril sila ng mga mersenaryo mula sa malayo. Napagtanto ni Leng Fang na napakalayo nila para maging epektibo ang kanilang mga putok at nagpas siyang ihinto ang pagbaril para hindi masayang ang mga bala. Nang maglaon, itinutok ng nasugatan na PLA commander ang kanyang baril sa kanyang sariling ulo ngunit binaril ng isang mersenaryong sniper ang kanyang kamay. Sinubukan siyang abutin ng kanyang mga kasama ngunit napatay sila ng bala. Emosyonal, inutusan niya si Leng Fang na wakasan ang kanyang buhay ngunit nag-alinlangan si Leng Fang at gumawa ng plano para ilihis ang atensyon ng mga mersenaryo. Sa tulong ng kanyang squad, binaril ni Leng Fang ang isang kalapit na punong kahoy na naging sanhi ng pagbagsak nito at nagbigay ng cover sa mga sundalo.
Pagkatapos ay pumunta siya sa komandante at tumawag ng isang medik upang gamutin siya bago lumikha ng isang bagong diskarte. Nang siya na ang namumuno, inutusan ni Leng Fang ang kanyang mga kasama na lapitan ang natitirang mga mersenaryo habang papunta siya sa sniper. Nilito niya ang sniper sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon sa patnubay mula kay Xiaoyun, sa kalaunan ay naabot at natalo niya ang sniper. Gayunpaman, binaril ni Tomcat si Leng Fang at mabilis na nakatakas sa eksena. Sabay-sabay, sa gitna ng kaguluhan ng higit sa bilang na Wolf Warriors na nakikipaglaban sa mga mersenaryo, natagpuan ni Xiao Bing ang kanyang sarili na nakakulong sa isang nakamamatay na one-on-one na paghaharap sa isang bihasang kalaban. Sa bawat kalkuladong galaw, isinasara niya ang distansya hanggang sa tuluyang matalo ang kanyang kalaban gamit ang isang tumpak na hampas ng kutsilyo sa leeg. Sa ibang lugar, ang isa pang Wolf Warriors ay nakikibahagi sa isang desperado na pakikibaka laban sa isang mersenaryo, ang kanilang sagupaan ay tumitindi habang tumitindi ang sitwasyon. Sa isang mapangahas na hakbang, tinangka ng mersenaryong tapusin silang dalawa sa pamamagitan ng paglalagay ng granada, ngunit sa isang sandali ng pagiging hindi makasarili, si Shi Rubberneck, isang kapwa Wolf Warriors, ay pumagitna sa tamang oras na hinihila ang kanyang kasama sa kaligtasan ilang segundo lamang bago ang pagsabog. Nakaligtas sila sa pagsabog na may mga maliliit na pinsala lamang, ang mga Wolf Warriors ay nahaharap sa isa pang mapanganib na banta habang hindi nila sinasadyang natitisid sa isang nakatagong landmine. Ang mapangwasak na pagsabog ay nag-iiwan sa kanila ng pagkataranta, na nagudyok kay Leng Fang na kumilos. Sa kabila ng kanyang magiting na pagsisikap na tulungan ang kanyang mga nasugatan na kasamahan, ang kanyang atensyon ay biglang nalihis nang makita si Tomcat, isang kilalang-kilala na kalaban na nakatago sa malayo. Nag-iisa at hindi mapigilan, hinabol ni Leng Fang si Tomcat nang may hindi natitinag na determinasyon, maingat na nagnanavigate sa mapanlinlang na mga landmine sa kanyang walang humpay na pagtugis. Gayunpaman, ang isang maling hakbang ay humantong sa isang mapanganib na pakikipagtagpo sa isang landmine na nagbabantang mabigo ang kanyang misyon. Sa kalmadong patnubay ni Xiaoyun na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, itinuon ni Leng Fang ang kanyang pasya, matagumpay na na-disarma ang nakamamatay na aparato at umuusbong ng hindi nasaktan. Nakahinga ng maluwag, ipinagpatuloy ni Leng Fang ang kanyang pagtugis kay Tomcat, tumaas ang kanyang sentido habang nagpakawala siya ng sunod-sunod na putok sa direksyon ng mailap na target. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang bawat bala ay hindi nakatama, dahilan para tumagal ang kanilang laban. Kasunod ng kanilang nakakapagod na shootout, si Tomcat ay naglunsad ng isang galit na pag-atake kay Leng Fang, na nagpilit sa kanila sa isang desperadong labanan. Matindi ang labanan, kung saan ang dalawang lalaki ay nakikipagbuno para sa isang kalamangan, hanggang sa si Leng Fang, sa kabila ng kanyang pagod, ay nagawang malampasan si Tomcat, pinaikot ang mga talahanayan gamit ang isang kasanayan na nag-iwan kay Tomcat na bumagsak sa lupa. Nang matapos ang laban, mabilis na dumating ang mga medikal na tauhan ng PLA, na inuuna ang mga sugatang sundalo at maingat na inilagay ang mga ito sa stretcher para sa agarang paggamot. Sa kalaunan, natagpuan nila si Leng Fang kung saan lumapit ang isang medak na may dalang nakababahalang iniksyon. Si Leng Fang, na kinikilala ang tato sa kamay ng medak mula sa kanyang mga araw noong nakikipaglaban siya sa mga smuggler ng droga, ay mabilis na nag-react na humadlang sa pagtatangkang turukan siya ng nakamamatay na lason. Lalong lumala ang sitwasyon ng patayin ni Leng Fang ang medik gamit ang lason na iniksyon. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Mindeng ang engkwentro at sa sobrang galit ay nagpaputok siya. Gumanti si Leng Fang, kinuha ang rifle ng medic at pinaputok ito pabalik, ang kanyang pakay ay pinilit si Mindeng at ang kanyang mga tauhan na magmadaling umatras. Sa kabila ng makitid na pagtakas, malayo pa ang labanan habang hinahabol ni Leng Fang si Mindeng patungo sa hangganan. Nang malapit na ang mga puwersang paramilitar ni Mindeng, si Leng Fang, na hindi mapigilan, ay itinaas ang kanyang baril, na sumulong kay Mindeng nang may mabangis na pasya. Sa isang mainit na standoff, nagatubili na umatake ang mga tauhan ni Mindeng nang dumating ang mga sasakyang pangmilitar ng PLA, binaliktad at pinipilit ang mga puwersa ni Mindeng na umatras na iniwan si Mindong sa likod upang harapin ang hustisya. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating sina Xiaoyun at Commander Shi upang arestuhin si Mindeng, siniguro ang lugar habang si Leng Fang ay tumanggap ng medikal na atensyon. Matapos hamupa ang kaguluhan, sina Leng Fang at Xiaoyun ay nagbahagi ng isang sandali ng pagmumuni-muni, tinatalakay ang mga kaganapan at ang kanilang hinaharap.
Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Xiao Yun ang ama ni Leng Fang, binigyan siya ng medalya bilang parangal sa katapangan ni Leng Fang. Nabalot ng emosyon ang ama ni Leng Fang nang maalala niya ang kanyang paglilingkod sa militar. Ang pelikula ay nagtapos kina Leng Fang at Xiao Yun na nagmamaneho at sila ay nagpaplano kung kailan sila ikakasal, ang kanilang samahan ay pinatibay ng kanilang mga pinagsasaluhang karanasan at tagumpay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.